Hello mga kaibigan, narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring Carmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at pagpupuri sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Di ba napakaganda na makita din natin sa araw-araw nating pakikisalamuha ang kabutihan ng Panginoon na ating nadarama at ating nakita sa ating pang-araw-araw na mga karanasan. Ngayon ay ikalawang araw na tayo sa buwan ng Setyembre 2024, araw ng Lunes. Tingnan natin kung ano yung magandang aral na mapupulot natin sa ating pagninilay sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Ang ating Ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 30. Nakita at napansin natin na si Jesus galing sa kanyang lugar sa Nazareth, na kung saan siya ay lumaki, ay pumunta siya sa sinagoga upang makilahok sa mga gawain doon. At binasa niya ang mga kasulatan, lalong-lalo na yung mga kasulatan na ipinahayag ng mga propeta. At isa dito yung binasa niya na nakapagbigay ng malaking pagmangha, no, sa mga tao. At siyempre kilala siya ng mga tao doon, at nagtanong sila, sino ba itong nagsasalita? Kaya si Jesus, nang mabasa niya ang kasulatan, ang nasusulat, ay nagpahayag siya. Sabi niya, ngayon mismo, ang mabuting balita ay natupad niya. Alam niyo, napakagandang pagnilayan natin ito. Paano natin malaman na ang mabuting balita na ating narinig ay nagkaroon ng pagsasakatuparan? Magkaroon lang ito ng pagsasakatuparan kung ang bawat nakikinig ay magsasabuhay ng mabuting balita na nakanilang narinig. Na hindi lang sana ito manatili sa kanilang puso, sa kanilang isipan, kundi mabigyan ito ng saysay sa pamamagitan ng pagpapahayag, sa pamamagitan ng pagkilos, sa pamamagitan ng tapat na pagtugon, pagsasabuhay sa salitang narinig. Ito yung magandang pagnilayan natin palagi, lalong-lalo na ngayon, sa pakasalukuyang panahon, na mas kailangan ng ating komunidad ang mga tapat na saksi ng kabutihan ng Panginoon. Alam ko na kung tayo ay manatiling tapat sa pagsasaksi sa kabutihan ng Panginoon, mas epektibo ito kaysa salita. Kasi alam natin na marami sa mga kabataan ngayon at kahit sa atin na wala nang ganang makinig, lalong-lalo na kung napakahaba. Pero kung tayo mismo ay magpapakita at magsasabuhay na kung ano ang gustong iparating natin, naniniwala ako na ito ay maging epektibo. Sana mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong mapagod na magsasabuhay palagi ng Ebanghelyo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat palagi at maisabuhay ang mabuting balita na aming narinig. Amen.